Presenting Dreamweaver Story Gallery. Isang malakas na busina ng truck ang umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Biglang nagsigawan ng mga tao. Hoy! Ingat! Ellie! May mga tumakbo. May mga napahawak sa bibig nila sa sobrang gulat. May isang matandang babae na napaupo sa gitna ng kalsada habang nanginginig. May mga batang nagsimulang umiyak. Ang iba naman ay galit na sumugod sa driver ng truck. Hindi mo ba nakikita yung bata? Ang bilis mo magpatakbo! Pero sa gitna ng kaguluhan, may isang batang nakahiga sa kalsada. Ang batang palaging nakangiti. Ang batang halos buong barangay ay kilala. Si Eddie. Sa gilid ng kalsada, ang matandang babae na dapat sana'y masasagasaan ay umiiyak habang nanginginig ang mga kamay. Bata, bakit mo ba ginawa yun? Unti-unting dumami ang mga tao. May mga umiiyak, may mga hindi makapaniwala. May mga tahimik lang pero halatang durog ang puso. Dahil alam nilang lahat ang isang bagay. Kung hindi tumakbo si Ellie, patay na sana ang matandang yun. At doon nagsimulang magbulungan ng mga tao. Hindi lang tungkol sa nangyari, kundi tungkol sa kung anong klaseng bata si Ellie. Bago ang araw na yun, bago ang malakas na busina ng truck, bago ang sigawan sa kalsada, si Ellie ay simpleng bata lang sa kanilang barangay. 12 taong gulang, payat, madaling mapansin ng kanyang malaki at laging nakangiting mata. Pero kung may isang bagay na hindi malilimutan ng kung sino man sa kanya, iyon ay ang sobrang saya niyang personalidad. Parang wala siyang problema sa mundo. Parang araw-araw ay magandang araw para sa kanya. Tuwing umaga, maririnig na agad ang boses ni Ellie. Magandang umaga po! Sa mga kapitbahay, sa mga tindera, sa mga naglalakad, kahit sa mga taong hindi siya kilala. Minsan nga, pati ang mga aso sa kalsada. Magandang umaga, Bantay! At kakaway niya ang isang asong gala na lagi niyang pinapakain ng tira niyang tinapay. Minsan, sinasabi ng kapitbahay nila, parang hindi bata yan. Parang ang gaan ng puso niya. Parang ang bait-bait niya. Dahil kahit sino ang makasalubong niya, ginagawa niyang kaibigan. Si Mang Tonyo ang pinakamasungit sa kanilang lugar. May isang matandang lalaki sa kanilang barangay na halos lahat ng bata ay takot. Si Mang Tonyo. Laging nakakunot ang noo. Laging galit. Kapag may batang maingay, umuwi nga kayo! Pero isang umaga, may batang tumigil sa tapat ng gate niya. Magandang umaga po, Mang Tonyo. Hindi siya pinansin na matanda. Kinabukasan, magandang umaga po ulit. Ganun ulit. At kinabukasan, ganun ulit. Hanggang sa isang araw, napansin ni Mang Tonyo na may supot sa gate niya. 2 pandesal at isang maliit na papel. Para po sa inyo, sabi ni Mama, masarap daw pong kumain kapag may kasabay. Ellie, hindi alam ng iba pero iyon ang unang beses na napangiti si Mang Tonyo matapos ang maraming taon. Si Aling Rosa ay may maliit na sari-sari store. Isang hapon, napansin niya na may batang nag-aayos ng mga bote sa labas. Hoy! Sino nagsabi sa'yong gawin mo yan? Ngumiti lang si Ellie. Nakita ko po kasi pagod na kayo. Simula noon, kapag walang ginagawa si Ellie, tumutulong siyang magligpit ng paninda. Minsan sinabi ni Aling Rosa sa ibang tindera, kung may 10 batang katulad ni Ellie, siguradong walang masungit sa barangay. Isang araw na umuulan, walang pasahero si Kuya Carlo. Lumapit si Ellie na may hawak na maliit na barya. Kuya, ito po. Para saan naman to? Pangkape po. Natawa si Kuya Carlo.
Bata ka pa, ikaw dapat ang tinutulungan. Ngumiti si Ellie. Mas masaya po ako kapag may natutulungan. Hanggang ngayon, nasa wallet pa rin ni Kuya Carlo ang 5 pisong yun. Isang hapon, matao sa kalsada. May matandang babae na dahan-dahang tumatawid. Si Lola Nena. Hindi niya napansin ang paparating na truck. Mabilis, malakas ang busina at nagsimula ang sigawan ng mga tao. Lola! Pero may isang batang tumakbo. Hindi nag-isip, hindi nagdalawang isip. Hinila niya ang matanda palabas ng kalsada. Natulak niya si Lola Nena palayo. Pero siya ang naiwan sa gitna. Isang malakas na preno. At pagkatapos, katahimikan. Kinabukasan sa lamay ni Ellie, punong-puno ng tao ang maliit na bahay nila. May mga umiiyak, may mga tahimik lang na nakatitig. At doon, nagsimulang lumabas ang mga kwento. Kung hindi dahil sa batang yan, baka tuluyan na ako naging masamang tao. Ang sabi ni Mang Tonyo na siyang unang nagsalita. Kapag pagod na pagod ako sa buhay, si Ellie lang nagsasabi sa akin na kaya niyo po yan. Si Aling Rosa naman, habang umiiyak. Yung 5 piso na binigay niya, hindi ko pa ginagastos. Sabi naman ni Kuya Carlo. May isang batang babae na nagsabi, siya po nagturo sa akin magpakain ng pusa sa kalsada. May isang matandang lalaki na nagsabi, abay, siya ang kumakausap sa akin kapag mag-isa ako sa bangko. At si Lola Nena, ang matandang nasagip niya, ay umiiyak habang hawak ang larawan ni Ellie. Buhay kong kapalit ng batang ito. Pero sa loob ng 12 taon, mas marami siyang napangiti kaysa sa ibang tao na nabuhay ng 50 taon. Hindi siya naging mayaman, hindi siya naging sikat, pero naging mabuti siyang tao. At minsan, iyon lang ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kaya kung may aral man ng kwento ni Ellie, maging mabuti habang may pagkakataon. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Pero ang kabaitan, mananatili sa puso ng mga taong nabago natin. Kung umabot ka sa dulo ng kwentong to, i-heart mo naman to para sa batang nagpapaalala sa atin na ang tunay na kabaitan ay hindi nasusukat sa edad.